Nakita mo ba ang nangyari ha, Angelo? Isang utos ko lang, sumusunod kagad ang tatay mo. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun? Ha? Kayang-kaya kong kontrolin ang tatay Atong mo. Alipin ko siya. Kuya, planadong lahat ng mga ginawa namin. Sinadya namin ipakita sa iyo ang totoo para hindi na kami mahirapan ni nanay na magkaroon ng dahilan para patayin ka. Tay, bakit yun naman po ako sinasaktan? Sumusobra ka na sa mga ginagawa mo eh. Dapat talaga sa'yo eh, binibigyan ng matinding leksyon para magtanda ka. Ay, huwag niyo po ako sasaktan! Ah! Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pinagpalang araw po kabanong, pati na sa mga katulad kong kayanggaw at mga kabangers dyan. Masaya po akong marinig ang kwento ko na isinasalaysay sa YouTube channel na ito. Bago po ang lahat, ako nga po pala si Angelo. At itong ibabahagi ko ay nangyari nung ako'y 18 taong gulang pa lamang. Bata pa man ako noon, pero malawak na ang pagtingin ko sa mundo. Minulat kasi ako ni tatay sa mga bagay-bagay, lalo na noong mamatay ang nanay Angela ko. Kaya masasabi ko pong kasama ko na ang tatay Atong ko sa pagpasan ng bigat sa mundo namin. Pero ganun pa man, ay may tuturing kong malaking aral ang nangyaring ito sa amin. Dahil hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ang mga natutunan ko noon. Kaya nawa ay magustuhan nyo ang aking ibabahagi at tapusin nyo ito hanggang dulo. Dahil ito ang pakikipagsapalaran naming magtatay mula sa kamay ng kampon ng kadiliman. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin nyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa natin mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yon ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay yung mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Maaga pa lang ay gising na ako. Ang unang bumungad sa akin ay ang tunog ng mga kuliglig na papahupana habang dahan-dahang sumisilip ang liwanag ng umaga sa pagitan ng mga dahon ng kawayan. Ang malamig na hangin ay pumapasok sa pagitan ng mga siwang ng aming lumang kubo. Nakahiga pa ako sa papag nang marinig ko ang boses ng tatay ko sa labas. Solid pa naman ang maangas na boses ni tatay, kaya mapapabalikwas ka talaga ng bangon kapag narinig mo yon. Angelo! Bumangon ka na dyan dahil mahaba-habang lalakarin natin ngayon. Opo, nakabangon na at nagliligpit na lang ng pinagigaan. Ay, huwag kang sinungaling ha. Alam kong nakahiga ka pa rin. Bilisan mo na at magkasikaso ka na dyan. Ay nako, si tatay talaga oh. Ayos lang sana kung Sabado ngayon eh. Ay nako, kapag bihis na nga at makapagligpit na ng pinagigaan. Hoy, bumubulong-bulong ka pa dyan ha. Ang lakas-lakas naman anak. Kung Sabado nga ngayon, wala rin tayo kakainin bukas kapag hindi tayo nagtrabaho. Iiwan na lang ba kita para matulog ka maghapon dito? Sasama po ako. Ayan, ganyan dapat. Sige na, bilisan mo na dyan. Pagkatapos ko magayos, ay lumabas na ako ng kubo habang hinihimas ang aking batok. Nakita ko si Tatay Atong na nakaupo sa bangkito habang hinahasa ang itak niya gamit ang lumang bato. Ang aga naman kasi natin tay eh. Ang aga niyo naman po talagang magising. Eh, malamang sa alamang. Sanay na ang katawan ko kumpara sa'yo. Tsaka, mas mainam nang maaga tayong nasa gubat. Eh bakit? May mangyayari ba kapag tanghali na tayo nagpunta? Eh ganun naman po, di ba?
Ay nako, talagang anak ko, oh. Parang bago ng bago sa mundong ginagalawan namin. Kapag maaga tayong nangahoy, syempre, maaga tayong makakauwi. Ganun din naman po yun eh. Kung may sikat na ng araw tayo aalis, uuwi pa rin naman tayo dito. Wala namang ibang mangyayari. Anak, namimiloso po ka pa talaga ha. Pero mas mainam na wala tayo ron sa gubat kapag dapit hapon na. Alam mo na, Yan na naman po kayo sa mga paniniwala nyo, tay eh. Probinsyano talaga kayo. alam mo, kung alam ko lang na magiging ganyan kasarado utak mo, hindi na pala dapat kita pinatapang nung bata ka pa eh. Dapat hinayaan na lang kitang maniwala sa mga kababalaghad. Naniniwala naman po ko, tay. Pero hindi lang po katulad ng paniniwala nyo at ng ibang taga rito sa atin. Mabuti naman anak. Ito, seryoso ko sasabihin ha. Hindi mo ba napapansin itong mga nakalipas na araw? Ha, Angelo? Ibang klase ang kagubatan kapag papalubog na ang araw. Ano ba yan? Napatigil pa tuloy ako rito sa paghahasa ako ng itak eh. Hindi ko naman po napapansin eh. Hindi mo kasi talaga pinapansin. Ganun na nga po. Pero paano po naging ibang klase ngayon ang kagubatan kapag papalubog na ang araw? Kahit sabihin ko pa sa'yo, hindi mo rin maintindihan sa ngayon. Lalo na't sarado pa rin ngayon ang utak mo. Kahit na po. Sabihin niyo pa rin sa akin, tay. Kapag matagal ka nang nanggugubat, matututo kang makiramdam. Pakiramdam saan? Saan pa ba? Di sa mga bagay na hindi mo nakikita. Tay naman eh. Nagsisimula ka na naman eh. O di ba? Hindi ka pa rin naniniwala. Mukha po kasi kayong laging nagbibiro kapag nagsasabi kayo sa akin ng ganyan eh. Hindi yung biro. Ano po? Babala para mag-ingat ka. Salamat po sa paalala, tay. Pero hindi na naman ako bata eh. Alam ko na po kung delikado o mapanganib ang isang sitwasyon. Kahit alam mo na ang tama at mali, ang delikado o mapanganib sa hindi. Pero hindi ibig sabihin nun alam mo na ang lahat, anak. O sige na, mag-almusal sa maligo ka na muna habang tinatapos ko tong paghahasa. Napailing na lang ako at napakamot ng ulo bago sundin ang sinasabi ng aking tatay Kabanong. Makalipas ang ilang minuto, pagkatapos ng pag-aasikaso namin ni tatay, ay naglakad na kami papunta sa kagubatan habang pasan ang mga lubid at sako. Tahimik ang baryo habang dumaraan kami sa makitid na daan na napapalibutan ng damo. Tanging huni ng mga ibon ang maririnig. Masarap siya sa pakiramdam para sa akin, kaya para pa rin akong inaantok. Pagdaan pa ng ilang minuto ay pumasok na kami sa kakahuyan. Ang gubat sa lugar namin ay makapal. Matataas sa mga puno ng nara at akasya. At ang sikat ng araw ay halos hindi makalusot sa kapal na mga dahon. Habang naglalakad kami, ay nagsalita ulit si tatay. Nagulat pa nga ako na busy siya sa pagtanaw sa preskong paligid. Alam mo ba anak, kung bakit maraming kababalagan sa kagubatan? Ay nako tay, eto na naman tayo. Sumagot ka muna kasi anak. Ayaw ko nga po. Bakit na naman? Bukod po sa paulit-ulit na yung kwento nyo, dati nyo pa pong sinabi sa akin nung bata ko na karamihan sa mga kababalagang sinasabi nyo gawa-gawa lang ng tao para manakot. Di ba po nung panahon ng Kastila ganun din? Talagang hindi mo pa rin nakakalimutan yung kwento ko sa iyo no? Siyempre po, doon po ako tumapang eh. Pero sige, eto na lang. May bago akong ikukwento. Noon lang tong nakaraang linggo at hindi ko nasabi sa iyo. Yung tungkol sa kwento ni Mang Lando noong nakita ko silang nagiinuman sa bukuhan. Ano pong kwento? Yung may nakita raw siyang lumilipad na babae sa puno ng balete. Ano ba yan? Nagtanong-tanong pa ako. Yun lang naman po pala. Tay naman Baka paniki lang yun. O baka lasing lang si Mang Lando kaya kung ano-ano na lang yung nakikita niya. Paniki na may mahabang buhok? Baka may nakasabit na baging. Alam mo anak, ang hirap mo na talagang kumbinsin Dahil wala naman po kasing nakapagpatunay talaga. Maniniwala lang po ako kapag meron ng sapat na ebidensya, tay. Alam mo, pwede ka na talaga maging abogado o kaya pulis. Kapag nakaluwag-luwag talaga ako, anak, pag-aaralin kita ng ganyan Tay,
Kontento na po ako sa kung anong meron tayo. Natutuwa naman ako sa sinabi mo. Pero siyempre, dapat nangangarap ka pa rin. Yan pangarap ko lang naman po eh. Makita ko pa rin kayong malakas hanggang sa magkaasawa at magkaanak na ako. Para naman makasama niyo pa po yung mga magiging apo niyo. Ay nako, ang sweet mo sana anak eh. Kaso, paano ka makakahanap ng mapapangasawa kung nandito ka lagi sa gubat kasama ko? Bakit hindi mo kayo subukan bumalik sa pag-ieskwela? Saka ko na po iisipin yun. Mangahoy na muna kaya tayo. Nagtawanan lang kami at nagtuloy-tuloy na sa pangangahoy. Ilang saglit pa, pagsapit ng 9:30 ng umaga, ay tumigil muna kami saglit. Nagpahinga kami sa ilalim ng mayabong na puno habang nagkakape at kumakain ng matsakaw. Dala rin kasi namin ang termos para sa mga ganitong sitwasyon. Dahil 10:00 pa ulit kami mangangahoy, umidlip muna ako saglit hanggang sa tila lumalim ang aking pagtulog. Pero napablikwas din ako ng bangon matapos makarinig ng kung anong kaluskos. Pagmulat ko'y wala si tatay. Iginala kong tingin ko hanggang makita siya na umiihi sa dulo ng kabilang puno. Muli kong iginala ang tingin ko sa magkabilang banda pero wala naman akong napansin na kakaiba. Pipikit pa sana ako para makapagpahinga pa pero tinawag na ako ni tatay. Sa kabila naman daw kasi kami ng kakahuyan pupunta. Bakit para namang bumubuglat na naman yung mga mata mo? May nakita ka bang kakaiba ha? Wala naman po. Basta kung may makita kang kakaiba dito, huwag kang lalapit o sasama ha. Alam mo naman na yun at paulit-ulit ko na yung sinasabi sa'yo. Tay naman oh. Huwag mong babaliwalain ang sinasabi kong yon. Yun ang dahilan din kaya paulit-ulit ko yung sinasabi sa'yo anak. Ang kagubatan ay hindi lang tahanan ng mga puno't halamang gamot. Alam ko naman po yun, tay. Dahil may mga hayop din naman dito. Hindi lang hayop. Aswang na naman. Dadali mo anak. Pero hindi lang din aswang ang pwedeng mamahay sa isang kagubatan. Pwede ring mangkukulam, engkanto, diwata, at kung ano-ano pang klase ng mga hindi pangkaraniwang nilalang. Ako po, tay. Kung mauuwi na naman tayo sa kwento ni Mang Lando tama na po muna ha. Mangahoy na lang po tayo. Nauna na akong maglakad pero nakita kong umitingiti pa ang tatay ko. Ako naman ay napapailing dahil pakiramdam ko kabanong ay parang pinagtitripan niya lang ako. Nang marating namin ang ikalawang lugar ay nagsimula na kaming mangahoy. Dinig na humahampas ang itak ni tatay atong sa puno habang pinuputol ko ang mga sanga. At dahil sadyang madaldal kabanong ang tatay ko at hindi sanay nang walang kinakausap, habang nagtatrabaho ay nagsimula na naman siyang magkwento. Hindi talaga siya nauubusan kaya kahit ayaw kong makinig ay wala naman akong magawa. Angelo, nabalitaan mo ba yung kahapon? Bakit po tay? Ano bang meron kahapon? May nawawala raw na kambing sa kabilang baryo Mga nasa 3 o 4 yata yon. Akala ko naman po kung ano. Nawawalang kambing lang naman po pala. Baka naman po ninakaw. Hindi raw. Kasi may nakitang mga mantsa ng dugo. Tapos malalaking bakas ng paa ng hayop na papunta sa kabilang bundok. Malapit dito. Ang inala ng mga taga ron aswang daw. Ano pong ibig niyong sabihin, tay? Na may aswang nga rito sa bundok? Kasi dito malapit yung sinasabi niyong bundok ng katabing baryo Oo, may aswang nga raw dito sa bundok. Tay naman po. Hindi mo talaga ako pinaniniwalaan Hindi po. Nainis na nga po ako at paulit-ulit yung mga kwento niyo patungkol dyan sa aswang na yan Sige. Basta wag mo lang kakaligtaan ng mga payo ko na mag-iingat ka lang palagi. Opo. Sa wakas kabanong, hindi na ako kinulit ni Tatay Atong patungkol sa mga aswang-aswang na yon. Nangahoy na lang kami ng tahimik at makalipas ang ilang oras ay nagpahinga kami dala ng matinding pagod. Magkasunuran kaming naglakad papunta sa dulo ng sapang malapit doon. Isa yun sa pinakamalamig na lugar sa gubat dahil bukod sa mayayabong ang mga puno at malilim, ang tubig ay malinaw at talaga namang napakalamig. Umupo ko sa isang bato habang hinugasan ang mukha ko. Nang makaramdam na matinding kaginhawaan, matapos magilamos
ay sumandal muna ako sa isa pang bato. Mas lalo kong na-relax dahil ang lamig ng bato sa likod. Para akong nasa loob ng malamig na kwarto. Ganun ang pakiramdam ko, Kabanong. Ilang saglit pa ay nakita ko si tatay na nag-aasikaso ng para sa pananghalian namin. Pagkatapos niya magugas ng kamay, ay lumapit siya at umupo sa tabi ko. Anak, kain na muna tayo. Opo, tay. Ay, magdasal ka na. Salamat po, Panginoon, sa biyayang pagkain na ito. Nawa po ay maging kalakasan namin ito ni tatay. Ingatan mo kami pareho sa anumang hindi ka nais-nais at mabusog nawa kami sa simpleng pananghalian na itong itlog na maalat na kinamatisan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Bago ka kumain, huwag mo kalimutang alokin ang paligid ha. Ilang beses ko na rin yung sinasabi sa iyo. Napapansin mo naman ngayon na kakaiba ang katahimikan ng paligid natin. Parang kahit nga yung agos ng tubig sa sapa hindi mo marinig. Kapag tahimik ang gubat, ibig sabihin may nagmamasid sa atin na hindi pangkaraniwan. Kumain na nga po tayo, tay. Susubo pa lang kami pareho ng makakain, pero bago pa yun mangyari ay may narinig na akong kaluskos. Narinig din ito ni Tatay Atong kaya pareho kaming tumingin sa paligid at nagmasid-masid. Nilamon ulit ng katahimikan ng lugar pero maya-maya lang din ay may lumitaw na 2 anino mula sa pagitan ng mga puno. Napatayo ako. Ganon din ang tatay dahil nakita niya rin kasi yun. Tay, parang may mabangis na hayop. Naamoy yata yung ulam natin. Hindi yun hayop, nak. Tao yun. Tao? Bago ko pa matapos ang pagsasalita, ay dahan-dahang lumabas sa kakahuyan ng isang may edad na babae. Mahaba ang buhok niya at gusot-gusot ang damit. Medyo nangangayayat ang katawan at sa likod niya ay meron pang isang tao. Binatilyong lalaki na medyo malusog at katulad din niyang gusgusin. Base sa itsura nilang dalawa ay mukha silang mga pagod na parang hinabol ng kung sino o kung ano. Pagkabaling ko kay tatay, nakita ko rin sa ekspresyon ng mukha niya ang matinding pagkagulat. Samantala, lumapit ang 2 tao sa sapa na parang halos hindi makalakad. Dahil dito ay nakatingin kami ni Tatay Atong bago muling tumuon sa kanya. Ayos lang ho ba kayo? Hindi sumagot ang babaeng gusgusin kahit ang binatilyong malusog na gusgusin din. Nakatitig lang sila sa amin. Anong nangyari sa inyo? Bakit ang dami niyong galos? Sa kayo nang galing? May mahabol ba sa inyo? Kailangan niyo ba ng tulong? Tubig! Nang marinig ko yun ay dali-dali akong tumayo at kinuha ang bote ng tubig na dala namin. Lumapit kagad ako sa mag-ina kasunod ni Tatay Atong. Ito po, kunin nyo. Sa inyo na lang po itong tubig namin. Pagkabot ko ng tubig ay lumudang ginang sa gilid ng sapa. Uminom siya ng tubig na parang uhaw na uhaw. Pagkalaon ay binigyan niya ang kasamang malusog na binatilyo. Nang maubos nila ang tubig, Kabanong, ay muli silang bumaling sa amin ni tatay na wala pa rin kaide-ideya sa mga nangyayari. Maraming salamat. Pasensya na at uulitin ko lang ang tanong ko kanina ha. Saan kayo nang galing at ano ang nangyari sa inyo? Malayo. Malayo? Saan yung malayo na yon? At ano ang pangalan ninyo? Claudia. Ito ang anak ko, si Barret. Gusto niyo bang kumain? Ito at kumain kayo. Natigilan na ang tatay sa pagsasalita dahil bago pa kami makapag-abot ng pagkain ay biglang bumagsak si Aling Claudia sa gilid ng sapa. Uy, ano nangyari sa iyo? Nay! Nanay! Ngunit ilang segundo lang ang nagdaan ay bumagsak din si Barret sa tabi ng kanyang nanay. Natigilan ako at nagulat na hindi ko alam ang gagawin ko, Kabanong. Lumapit naman si Tatay Atong sa kanila at sinuri niya ang pulso na mag-ina. Buhay pa sila, anak. Ano pong gagawin natin, Tay? Dali natin sila sa bahay. Hindi natin sila pwedeng iwan dito. Bakit hindi na lang po sa pagamutan, Tay? Malayo pa ang pagamutan. Baka bago natin sila madala ron may mangyari na sa kanilang masama. Papainom ko yung halamang gamot sa bahay. Bilis na at tulungan mo ako rito, anak. Nagmadali na nga akong tumulong kay Tatay, Kabanong.
Iniwan muna namin ang mga kahoy at inisikaso muna ang mag-inang walang malay. Alalang-alala pa kami sa kanila, pero hindi ko pa kasi alam noon na ang 2 taong yun ang sisira sa katahimikan ng buhay naming mag-ama at magdadala ng bangungot sa aming tahanan. Kabanong, ng araw na dinala namin sa kubo sina Claudia at Barret, hindi ko alam kung tama ba ang ginawa namin. Pagdating namin sa bahay ay agad silang inihiga ni tatay sa papag. Mukhang pagod na pagod ang dalawa, na parabang ilang araw nang hindi nakakatulog. Dahil doon, kahit tulog ay pinainom sila ni tatay ng halamang gamot na iniinom niya rin tuwing nanghihina siya. Paragis ito kung tawagin, pero may iba pang sikretong sangkap na hinahalo si tatay na hindi ko na lang din babanggitin, Kabanong. Maya-maya pa nga ay ako ang unang nakapansin na gumalaw ang kamay ni Claudia. "Tay, tingnan niyo po oh." Ano yun, anak? Gumagalaw siya. Yung kamay ni Aling Claudia. O nga, no? Tingnan mo muna si Barret. Ako nang bahala sa kanya. Lumapit nga si tatay sa kinaroroonan ni Aling Claudia, hanggang sa unti-unting nagmulat ang mga mata ng babae. Matamlay ang mga mata niya at parang naguguluhan pa sa nangyari. Nakita ko ang pagdistansya ng tatay dahil ayaw niyang mag-isip ng masama ang estranghera. Nasaan kami ng anak ko? Huwag po kayo mag-alala dahil nandito kayo sa bahay namin. Naalala mo ba na nakita namin kayo sa gubat at pagkainom niyo ng tubig nawalan kayo na malay? Pasensya na sa abala. Walang problema. Mas mabuti sigurong ipatingin namin kayo sa doktor. May maliit na klinik naman ng baryo. Siguradong mas mapapabuti. Wag na. Bakit naman po, Aling Claudia? Katulad nga na sinabi ni tatay, mas makakatulong po kung dadalhin kayo sa... Hindi na. Ayos lang kami. Pagod lang tong nangyari sa amin ng anak ko. Mamaya'y magigising na rin si Barret. Kaya salamat sa pag-aalala. Pero ayos lang talaga kami. Hindi na ako nakipagpilitan pa. Eksaktong pagkasabi niya rin naman noon ay nagising na nga si Barret. Nagtataka rin yon sa paligid. Pero nang makita ang kanyang ina, ay lumapit kagad yon sa ginang at takot na yumakap. Anak, Barret, magpasalamat ka sa kanila. Sila ang tumulong sa atin. Salamat po sa inyo. Walang anuman. Pero pwede ko ba malaman kung taga saan kayo? Mga palaboy lang kami. Kung saan-saan lang kami nagpupunta hanggang sa mapatpad kami sa gubat. Hinabol kami ng mababangis na baboy ramo, kaya sugat-sugat lang kami at hingal na hingal nang makita nyo. Salamat ulit sa pagtulong nyo sa amin, lalo na rito sa anak ko. Utang namin sa inyo ang buhay namin, pero pagpasensya nyo na kung wala akong may babayad na kahit na ano. Katulad ng sinabi ko, mga palaboy lang kami at nanlilimos ng makakain. Ay, ganun ba? Huwag nyo nang intindihin kung ano ang dapat nyong ibayad o ibalik sa amin. Hindi naman kami humihingi na kapalit Salamat ulit. Kakapalan ko na rin ang mukha ko ha. Ilang araw na rin kasi kami sa gubat na natutulog at pag-alagala. Kung maaari sana ay pwede ba kaming makituloy dito kahit na ilang araw lang? Wala kagad nagsalita sa amin ni tatay. Tahimik ako habang nakatingin sa kanya. Hindi ko rin alam ang sasabihin ko, Kabanong, noong mga oras na yon. Pero nung habang nagkukwento si Aling Claudia ay wala naman akong nararamdamang kahit na anong ahwa sa kanya. Meron sa kaloob-looban ko na parang nagtatanong kung nagsasabi ba talaga siya ng totoo o hindi. Bala ko nga sanang kausapin muna ang tatay, pero hindi na siya nagdalawang isip pa. Mabilis na napapayag ang aking ama. At bilang pagrespeto sa desisyon ng ama ng tahanan, sumang-ayon na lang ako habang napapabuntong hininga. Sa mga sumunod na araw ay naging bahagi ng sambahayan namin ang mag-ina. Pero mas pinili nilang matulog doon sa lumang kubo na hinayaan na lang din namin. Sa mga nagdaang araw ay si Aling Claudia ang tumulong sa gawaing bahay. Naglalabas siya sa sapa, nagwawalis sa bakuran pati loob ng bahay. Nagluluto ng pagkain sa amin araw-araw. Isang umaga, habang naghahanda siya ng almusal, ay tinanong ko siya dahil hindi na kasi talaga ako mapakali na malaman ang totoo. Sa tuwing makikita ko kasi sila ng anak niya, ay parang meron sa konsensya ko na nag-uudyo, Kabanong.
para kumprontahin sila patungkol nga rito. Sumaglit kasi ang tatay kina Mang Lando, kaya 3 lang kami ang nasa bahay. Kinuha ko ang pagkakataon para na rin makausap si Aling Claudia ng masinsinan. Aling Claudia? Ano yon, Angelo? Pasensya na po kayo rito sa itatanong ko ah. Huwag po kayong magagalit o huwag niyong isipin na nagdududa ako sa inyo. Ang totoo po kasi, paano ko ba ito sasabihin? Sige, okay lang. Sabihin mo na, Angelo. Aling Claudia, saan ba talaga kayo galing? Pagkatapos ng tanong na yon, pakiramdam ko kabanong ay parang tumigil ang oras sa aming dalawa. Nakita kong parang tumalim ang titig niya at ang ngiti kanina sa kanyang mga labi ay bigla na lang nawala. Sumeryoso siya at tumingin sa akin na parang nanlilibak. Dahil doon ay umiwas kagad ako ng tingin. Aalis na nga sana ako pero bumalik ang mga ngiti niya. Pasensya na po, kalimutan niyo na lang po yung tanong ko. Nako, ayos lang. Galing kami sa sa malayong probinsya. Malayong probinsya? Saan probinsya po? Sigurado akong hindi mo pa napupuntahan yon. Kaya kahit sabihin ko sa'yo, hindi mo rin naman malalaman. Kung ganun po ba, malayo sobra? Oo, sobra. Kung malayo po yung pinanggalingan ninyo, paano kayo napunta rito? Mahabang kwento. O paano? Maiwan na muna kita dyan. Kumain ka na muna at luto na yung daing na ulam. Magwawalis pa ako sa labas. Nakakaya sa tatay mo kung maabutang makalat pa ang bakuran. Napailing na lang ako kabanong, pero ramdam ko naman na umiiwas siya at ayaw mapag-usapan ng tungkol sa kung saan talaga sila nakatira. Hinayaan ko na lang din at naisip kong baka masakit lang sa kanya ang mga alaala sa pinanggalingan nila. Kaya umiiwas siyang pag-usapan. Sa kabilang banda ng utak ko ay may nagsasabi na baka may tinatakasan silang nagawa nila na hindi maganda. Kumamot-kamot na lang ako sa ulo kabanong habang nagkakape at nag-aalmusal. Makalipas ang kalahating oras, pagdating ni Tatay Atong ay tapos na nga kami sa mga ginagawa namin. Umalis na nga kagad kami at sumama naman si Barret sa amin sa pangangahoy. Nung unang araw na nakasama namin ang malusog na binatilyo ay tahimik lang siya. Pero kalaunan dahil nakakasanayan na rin niya kami. Kaya halos katulad ni Tatay Atong ay naging madaldal na rin siya. Sila na nga ang nakakasundo ng tatay ko. Habang ako ay nakikinig lang sa mga kwento-kwentuhan nila. Doon ko nga lang din nalaman na 15 anyos pa lang si Barret. Pero sa laki niya ay naisip ko nga noon na kaedad ko lang siya na may diferensya sa pag-iisip kaya astang bata. Habang nasa likuran nila ay patuloy akong nakikinig sa usapan. Barret, sanay ka ba sa gubat? Opo, sanay po, Mang Atong. Gaano ba na kayo katagal ng Nanay Claudio mo rito sa gubat at nasabi mo talagang sanay ka na kagad? Hindi ko rin po alam eh. Hindi nga ako marunong magbasa at magbilang. Kapag lagpas na ng 10, ang tawag ko na lang po marami. Nakakatuwa ka naman. Mahilig ka rin ba na mangahoy? Hindi po. Nalilimos lang kami ni nanay tapos naligaw na kami rito sa gubat. Bakit sumasama ka sa amin kung hindi ka pala marunong mangahoy? Sabi po ni nanay Napaismid na lang ako hanggang sa magtuloy-tuloy na kami sa pangangahoy. Sa totoo lang kabanong, marami akong napapansin sa mag-ina na pinagkikibit-balikat ko na lang muna. Mga kakaiba talaga, pero dahil may tiwala ako kay tatay sa pagtitiwalang ibinuhos niya sa mag-inang palaboy, kaya hinayaan ko na lang. Pero nananatili pa rin akong handa para kung sakaling may gawin silang kakaiba ay hindi sila makaubra. Sa mga sumunod pang araw at linggo, ay mas marami pa akong kakaibang napansin sa mag-inang palaboy. Tuwing kakain kami ay may kakaibang ginagawa si Aling Claudia. Isang gabi, habang kumakain kami ng tinolang manok, ay napansin kong hindi siya sumasabay. Aling Claudia, bakit po nandyan kayo? Hindi pa po ba kayo kakain? Kayo na lang muna. Bakit naman po? Hindi pa ako nagugutom, Angelo. Sigurado po ba kayo? Oo, sige lang.
Kumain lang kayo Ron. Nagsabi na rin naman ako sa tatay Atong mo. Sinunod ko na ang gusto niya. Pero nang matapos kaming kumain ay napansin kong kumakain siyang mag-isa sa kusina. Doon ko napagtanto na sa mga nagdaan nga palang araw ay hindi talaga siya sumasabay sa amin sa pagkain. Para siyang naiilang na ewan. Yun naman pala ay dahil nung makita ko siyang kumakain na mag-isa kabanong, para siyang aso o pusa kung kumilos. Para siyang gutom na hindi ko maintindihan. Halos pati buto yata ng manok ay nilunok niya sa pagkasiba. Nagsawalang bahala lang ako dahil pinanghahawakan ko ang sinabi niyang mga palaboy sila. At naiisip ko kasi na kapag palaboy ay sabik talaga sa pagkain. Kaya iniintindi ko na lang din. Pero kabanong, mas kakaiba naman ang ugali ni Barret. Dahil isang tanghali, matapos namin manghuli ng isda sa sapa ay nagluto si tatay ng inihaw. Habang inaayos ko ang kahoy sa apoy ay napansin kong may ginagawa si Barret sa isang gilid. Lumapit ako para tingnan siya at tanungin. Pero napahinto ko sa nakita ko. Paano po kasi kabanong kinakain niya ang isang isda nang hindi luto kundi hilaw at buhay pa? Uy, Barret, anong ginagawa mo? Po, bakit po? Anong bakit? Hilaw pa yung isda. Gumagalaw-galaw pa nga oh. Bakit mo kinakain? Kasi po, masarap Kuya Angelo. Hindi mo po pwedeng kainin ng hilaw ang isda. May mga parasitiko yan, kaya dapat lutuin. Sasakit ang tiyan mo kapag kinain mo yan ng ganyan. Mas gusto ko ng ganito, kuya. Akin na nga yan. Inago ko sa kanya ang hilaw na isda hanggang sa makuha ko. Pero pagbaling ko sa kanya ay nagulat ako dahil parang nanlilisik ang mga mata niya at galit na galit. Para niya na akong susugurin. Mabuti na lang ay dumating kagad si tatay sa amin. Anong ginagawa niyo dyan? Anak, bakit mo hawak yung isang isda na nahuli ko? Kanino ko pa hinahanap yan Akala ko nawawala na. Teka, bakit may tapyas na yan? Ito kasing si Barret ang kumuha, tay. Gusto niyang kainin ng hilaw kaya kinuha ko. Totoo ba yung Barret? Kinakain mo ng hilaw yung isda? Opo, mas gusto ko po kasi ng ganun Mas gusto mo ang kilawin. Pero lilinisin pa muna rin yan at ibababat sa suka. Pasalamat ka at may dala akong suka ngayon. Ay sige, akin na yan. Gagawin kong kilawin. Hindi na nga nakipag-argumento si Barret. Pero ako, na-weirdohan talaga ng husto. Kaya pagkatapos namin kumain, ay nilapitan ko si tatay na nagpapahinga sa gilid ng sapa. Tay, normal po ba yung ginawa ni Barret kanina? Kinain niya yung hilaw na isda? Kinilaw naman, anak. Yung kanina po, bago nyo kilawin. Nakita ko siya na nilalantakan yung isda na parang isang mabangis na hayop. Normal pa po ba yun? Alalahanin mo na dati silang palaboy, anak. Sa kanila, normal ang ganon. Delikado pa rin sa tiyan yun, tay. Wala pa akong palaboy na nakitang namatay sa sakit ng tiyan Hindi po yun ang tinutukoy ko, tay. Hindi po kaya Sige na, magpahinga ka na muna. Dahil mamaya, lilipat na tayo ron sa itaas ng kakahuyan. Napabuntong hininga na lang ako, kabanong. Pero gusto ko na talagang sabihin kay tatay na baka aswang o kung anong nilalang si Barret o si Aling Claudia. Hindi ko na nga nagawa dahil umidlip na ang tatay. Sa kabilang banda ay nagtataka ako dahil hindi niya ito napapansin. Samantalang siya ang palaging nagpapaalala sa akin patungkol sa mga kababalaghan. Habang malalim ang iniisip ko, napatingin ako sa kinaroroonan ni Barret. Nang mapalingon siya sa akin, ngumiti lang siya ng makahulugan bago nagtampisaw sa tubigan. Hindi lang yun ang mga kababalaghang nakita ko, kabanong. Dahil habang lumilipas sa mga araw, ay may mas kakaibang bagay akong napapansin sa mag-inang palaboy. Madalas sa hating gabi, nagigising ako dahil sa mga tunog sa labas ng kubo. Napabalikwas ako ng bangon dahil sa isang kaluskos. Akala ko nung una ay si tatay lang. Pero nang tumingin ako sa kabilang kwarto ay nakita kong nahihimbing ang tulog niya. Anong tunog yun? Saan galing yun?
Naglakad ako hanggang sa makarating sa pintuan ng aking kwarto. Pero tumigil din ako at napatingin sa bintana sa sala ng bahay namin. Doon ko nakita ang katapat na lumang kubo, kung saan natutulog sina Aling Claudia at Barret. Dala na rin ng matinding kuryosidad, ay lumabas ako ng bahay para alamin ang nangyayari sa lumang kubo. Napakatahimik ng gabi, Kabanong, at tanging ang mga kuliglig lang ang maririnig sa labas. Salitan ng mga ito ng mga malalaking palaka na parang tambulang huni. Maraan akong naglakad at nang makita kong nakabukas ang pinto ng lumang kubo, ay mas lalo akong naging maingat. Pagkarating doon, ay palihim akong sumisilip hanggang sa makita ko ang papag na pinagtutulugan ng mag-ina. Pero ganun na nga lang ang gulat ko dahil wala sila roon. Si Aling Claudia at ang anak niya na si Barret. Oh, nasan sila? Para makasiguro ay pumasok na talaga ako sa loob ng lumang kubo. Pero hindi ko talaga sila nakita. Dahil dito ay lumabas na rin ako sa bakuran namin. Pero ganun pa rin, wala akong nakita ni anino na mag-ina. Nagtagal pa ako ng ilang minuto sa pag-asang maabutan sila. Pero maya-maya lang din ay bumalik na ako sa loob ng bahay. Nang nasa kwarto na ako, pagkaraan ng ilang minuto ay narinig kong bumukas ang pinto sa lumang kubo. Malapit kasi banda roon ang pwesto ng bintana ng kwarto ko. Kaya naririnig ko rin ang ingay sa labas. At dahil tahimik ang paligid, kaya mas malinaw marinig ang anumang ingay. Sumilip ako sa butas ng nakasara kong bintana. Doon ko nga nakita si Aling Claudia na pumasok sa lumang kubo. Kasunod niya si Barret. Napakunot na lang ako ng noo habang pinagmamasdan ng mag-ina. Saan kaya galing yung dalawang yun? Hating gabi na, nasa labas pa sila. Ano nga pinaggagawa nila? Maraming mga laro sa utak ko ang tumakbo hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan, maaga ulit na umalis si Tatay Atong para ibenta ang mga kinahoy namin sa bundok. Sinamin niya rin si Barret kaya ako lang at si Aling Claudia ang naiwan sa bahay. Sinamantala ko ulit ang pagkakataon para magtanong patungkol sa kagabi. Habang kumakain ako ng sinangag at tortang talong, si Aling Claudia naman ay nagkakapilang. Aling Claudia, nakita ko po kayo ni Barret nung gabi. Saan po kayo nagpunta? Hating gabi na nun ah. Bakit kayo nalabas ng mga ganong oras? Nakita kong nagulat ang ginang at hindi niya napagandaan ang mga tanong ko. Pero kapansin-pansin naman na pinipilit niyang maging panatag para hindi ko malaman kung ano ang sinisikreto nilang mag-ina. Bakit hindi po kayo makasagot? Bakit po kayo lumalabas ng ganong oras? Saan po kayo nagpupunta ng anak mo? Ay, ano kasi, si Barret, hindi makatulog kaya ginagala ko lang siya. Saan niyo naman po siya ginagala? Nang hating gabi talaga? Pasensya na, pero iginala ko lang talaga ang anak ko. Huwag mo naman kaming pagdudaan ng hindi maganda. Kaya nga po ako nagtatanong sa inyo, Aling Claudia, kasi baka gumagawa na po kayo ng hindi maganda. At dahil kami ni Tatay Atong ang nagpatuloy sa inyo dito sa bahay, malamang madadamay kami. Kaya sana po, huwag kayong gagawa ng kahit na anong ikasasama ng imahe ng tatay ko. Naiintindihan ko. Paano? Lalabas na muna ako para magwali sa bakuran. Hinayaan ko na lang siya kahit ang totoo ay alam ko namang dahilan niya lang yon para makaiwas sa akin. Kabanong, simula nang mangyari yon na nakita ko silang mag-ina na lumabas ng bahay ay naging alerto na ako sa mga bagay-bagay. Madalas ko rin pinariringgan ang tatay pero tila may kakaiba na rin sa kanya. Dahil para bang aliw na aliw talaga siya sa mag-inang kinupkup namin. At hindi doon natatapos sa mga kakaibang bagay. Isang gabi na naman, sa kahimbingan ng tulog, ay bigla akong nagising. May naramdaman kasi akong kakaiba, na parang may nakatingin sa akin mula sa nakasarang bintana ng kwarto ko. Dahan-dahan akong bumangon at binuksan ng ilaw. Pagkatapos ay napatingin ako sa maliit na butas ng bintana. At doon ko nga nakita si Aling Claudia. Nakatayo siya sa labas ng lumang kubong pinagtutulugan nila ni Barret. Para siyang doon na nakatingin banda sa kagubatan at kabundukan. Ano na naman ang ginagawa niya? Sinabihan ko na siya Dapat talaga malaman na ito ni Tatay Atong Dali-dali akong lumabas ng kwarto
at nagtungo sa silid ni tatay. Ginising ko nga siya at sinabi ng tungkol kay Aling Claudia, pero umuungot-ungot lang siya at bumalik sa pagtulog. Wala na ako nagawa kundi ang lumabas ng bahay, Kabanong. Nakita ko nga na nakatayo pa rin ang ginang kaya matapang ko na siyang nilapitan. Aling Claudia, ano pong ginagawa niyo rito? Tinitingnan ko lang ang gubat. Ho? Bakit niyo pa tinitingnan ang gubat? Parang may tumatawag sa akin. May tumatawag? Wala. Bumalik ka na sa loob. Baka may mangyari pang hindi maganda sa'yo. Pumasok na siya sa loob ng lumang kubo. Ako naman, pagkarinig sa sinabi niyang yon, ay tila nangilabot ako ng husto. Hindi ko rin alam, Kabanong, pero para akong nilamon ng kakaibang takot. Napatingin ako sa mga puno sa palibot ng bakuran. Nang humangin ay para yung nagsasayawan pero para ring may kakaibang kababalagang hatid sa akin. Dito ko rin naintindihan, Kabanong, ang mga sinasabi noon sa akin ni Tatay Atong. Habang nakatayo ako ron, ay mas dumadami ang napansin kong kakatuwa at kakaiba. Pagtingin ko sa pinto ng lumang kubo, nagulat ako at napatras dahil nakatayo ron si Aling Claudia at nakatingin sa akin. Nakangiti siya ng makahulugan na parang may hindi magandang gagawin. At sa liwanag ng buwan ay parang may nagbabago sa anyo niya. Hindi ko maipaliwanag pero parang lumalabo ang hugis ng mukha niya. Parang may ibang anyo na nagpupumilit at gustong lumabas mula sa kaloob-looban niya. Napakurap ako ng maraming beses dahil sa takot. Pagtingin ko ulit ay tila normal na naman siya. Angelo, ayos ka lang? Po? May problema ka ba? Bakit parang nakatulala ka dyan? Ano ginagawa mo rito sa labas? Nagising ako kasi nakarinig ako ng yabag na mga paa. Ikaw lang pala yon. Ako? Hindi po ba kayo ang... Hindi ko na tinapos ang pagsasalita. Pumasok na ako sa loob ng bahay at nagkulong sa kwarto. Sigurado ko kanina, Kabanong, sa nakita ko. Pero parang ako ang nabaliktad. Parang may kung anong ginawa si Aling Claudia na hindi ko maintindihan. Alam na alam ko namang merong mali. May mali sa mag-inang yun. Kaya napaisip na ako kung paano sila mapapaalis ni tatay sa bahay namin. Bago pa mahuli ang lahat sa aming mag-ama. Kinabukasan at sa mga sumunod pang araw, hindi ko na masyadong pinapansin si Aling Claudia. Ganon din si Barret. Pero si Tatay Atong, pansin kong mas napapalapit siya sa mag-ina. Hindi naman ako nagsiselos, Kabanong, pero nafe-feel ko talaga na parang ako na ang naiitsapwera sa bahay. Kasabay ng mga ganitong eksena sa bahay, sa baryo ay nagsimulang kumalat ang mga balita. Isang umaga, habang bumibili ako ng asin sa tindahan ni Aling Camelia, ay narinig ko ang usapan ng mga matatanda. Camelia, nabalitaan mo na ba yung nangyari? Nawawala raw yung kambing ni Pedrito. Hindi nga lang daw yung nag-iisa niyang kambing, pati yung dalawa sa mga tuta niya. Pasensya na po sa pagiging osyosero, Kamuning. Ano po yung dahilan ng pagkawala ng mga hayop ni Kuya Pedrito? Ninakaw daw po ba? Ay, ang sabi, pati yung manok ni Eusebio nawawala na nga rin. Ang dami nang nawawala sa baryo na to ah. Parang yung katulad nung nangyari ron sa kabilang baryo. Ninakaw po kaya talaga yun? Kung ikaw ang tatanungin, ano sa palagay mo, iha? Kinaka ni Atong, hindi ba? Opo, tatay ko po si Atong. Sa palagay ko po, hindi ko rin alam eh. Baka nga po ninakaw lang. Pero kung ako ang tatanungin, hindi yun ordinaryong pagnanakaw lang. Ano pong ibig niyong sabihin? Naniniwala ka ba sa mga aswang, iha? Ko? Naikwento ka na nga pala sa akin ng tatay mo. Hindi ka nga raw naniniwala sa mga ganong klase ng kababalaghan. Pero ngayon, sasabihin ko sa iyo, iho, maniwala ka na. Malakas ang pakiramdam ko na may mga aswang nang namamahay dito sa baryo natin. Paano niyo naman po nasabing may aswang?
Dahil yon ang nagnakaw ng mga hayop na nawawala. May nakitang mga bakas ng hayop at sinundan yon nila Pedrito. Kasama si Eusebio hanggang sa makarating sila sa gubat. May mga bakas din ng dugo silang nahanap pero hindi na sila tumuloy dahil delikado kapag ginawa nila yon. Nakita po ba nila yung sinasabing aswang? Hindi. Pero mainam yon at manatili na lang sila sa gubat. Huwag lang silang magkakamaling gumawa ng masama dahil ako ang makakalaban nila. Hindi na ako nakasabat sa usapan ni Kamuning at Aling Camelia. Paano kasi dumating ang isa pang chismosa sa baryo na si Aling Lala? Sinamantala ko na lang din ng pagkakataon para umalis doon, dala ang asin na binili ko. Habang naglalakad pa uwi, ay unti-unting sumagi sa isip ko ang mga pinagsasasabi ni Kamuning. Napaisip ako bigla at napagtagni-tagni ko ito sa mga ginagawa ni Aling Claudia at Barret. Posible kaya na may kinalaman yung magnanay na yon? Pero kung aswang sila, dapat matagal nang napansin to ni Tatay Atong. Siya yung madalas na nagsasabi sa akin at nagpapaalala patungkol dito eh. Ay nako. Halos manakit ang ulo ko sa matinding pagkamot habang nagpapatuloy sa paglalakad. Tumigil lang ako sa pag-iisip ng kung ano-ano nang mapansing nasa tapat na ako ng bahay namin. Pagkapasok sa loob, ay nilapag ko lang ang asin sa lamesa sa kusina at sumilip na muna ako sa likod ng bahay. May narinig kasi akong ingay mula roon, kung saan ay nakita ko nga si Barret. Meron siyang hinuhugasan sa poso, kaya simple ko siyang nilapitan. Oh, Barret, ano yung hinugasan mo? Nililinis ko lang po yung damit ko. Oh, bakit? Anong nangyari sa damit mo? Uy, teka, bakit may dugo yan? Hindi kaagad nakasagot si Barret, habang ako naman ay naisip ulit ang mga kwento ni Kamuning. Nasabi niya kasi sa akin na may mga bakas ng dugo. Saan galing yung dugo? Sa mga hayop, kuya. Anong hayop? Yung mga hayop na nahuli ko sa gubat, kuya. Ha? Nasaan na yung mga hayop na yon? Kinain ko na po. Hindi na ako nakaimik kabanong nang marinig yon kay Barret. Hindi ko alam kung bakit pero sa sandaling yon ay parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Nagkatitigan kami at kitang-kita ko kung paanong biglang nagbago ang kulay ng mga mata niya. Nanilaw ang bilog dito kaya napatras ako habang puno ng kaba sa dibdib. Doon ko lang napagtanto ng ebidensya ng hinahanap ko para maniwala sa kababalaghan ay nasa harapan ko na pala. Na nakakasama na pala namin ni Tatay Atong dito sa bahay. Ikaw yung kumuha sa mga nawawalang hayop ng mga taga-baryo? Umalis ako at nagmukmuk sa kwarto, kabanong. Hindi ko kasi makita si Tatay Atong at hindi ko rin naman alam ang gagawin. Gusto ko rin magsumbong sa mga kinauukulan pero natatakot ako. Hindi ko rin naman kasi alam kung sigurado ako. Baka mamaya ay magkamali ako at mapahamak pa ang mag-inang palaboy. Sa lalim ng iniisip ko ay nakatulog na lang ako ng mahimbing. Paggising ko ay narinig ko na ang ingay sa kusina. Binuksan ko ng kaunti ang pinto hanggang makita ko si Tatay Atong. Si Aling Claudia at Barret ay tila nag-i-enjoy sa sala habang kumakain ng kung anong nasa mesa. Nangirot ang puso ko nang makitang parang masaya ang tatay ko na kasama ang dalawang estranghero lang sa buhay namin. Para talagang hindi na ako napapansin ng sarili kong ama. Nagkandado na lang ulit ako ng pinto at nagpalipas ng oras. Lumabas lang ako nang maramdamang tahimik na ang paligid. Pero sa halip na kainin ng nakalatag na sa pagkainan, ay kumuha na lang ako ng prutas at ito ang ginawa kong hapunan. Pagkabalik sa kwarto, ng gabing yon habang nakahiga ako sa kama ay hindi ako makatulog. Naririnig ko ang mahinang usapan ni na Aling Claudia at Barret sa labas. Sa tapat mismo ng lumang kubo kung saan sila pansamantalang tumutuloy. Kaintim ko silang pinakinggan pero hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. Para itong ibang klase ng salita. Dahil dito ay dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa bintana. Doon ko na nga nakita na nakatayo si Aling Claudia sa tapat mismo ng pinto ng lumang kubo.
Nakatitig na naman siya sa kagubatan, habang si Barret ay nakaupo sa sahig. Pareho silang tahimik at tila bumubulong ng kung anong klase ng salita. Hindi sila gumagalaw hanggang sa maya-maya pa nang matapos na sila sa pagsasalita ng kakaibang lengguwahe. Ganun na lang ang gulat ko nang makita silang unti-unting nagpalit ng anyo. Si Aling Claudia ay unti-unting tinubuan ng mga pakpak. Humaba ang nguso nito at unti-unting nangitim ang balat. Nang makumpleto ang pagpapalit niya ng anyo, ay nagmistula siyang isang taong uwak. Humuni siya ng malakas sabay lipad sa malayo. Napabaling ang tingin ko kay Barret na nung mga sandaling yon ay nagsasaan yung taong bayawak. Bigla siyang tumakbo palayo habang ako'y napapatras at hindi makapaniwala sa mga nakita. Natumba nga ako at napaupo dahil sa taranta at matagal bago ako nakatayo. Dahan-dahan ako ulit na lumapit sa binata at sumilip. At nang masiguro na wala na sila roon, ay dali-dali ako lumabas ng kwarto. Tinungo ko ang silid ni Tatay Atong at niyugyug siya hanggang sa magising. Bumangon siya at namumula pa ang mga mata na halatang antok na antok pa. Tay! Tay! Oh, ano ba yun, Angelo? This oras ng hating gabi, nambubulahaw ka. Tay, si Aling Claudia, pati si Barret, nakita ko sila. Oy, anong nakita mo? Nagpalit sila ng, Ano ba? Nakaka-istorbo ka na, anak eh. yung kinupkup niyo pong mag-ina. Mga aswang sila, Tay. Ha? Ano ba pinagsasasabi mo, Angelo? Tay, nakita ko po silang nagpalit ng anyo. Si Aling Claudia, taong uwak siya. Tapos si Barret naman, taong bayawak. Ano ba pinagsasasabi mo? Sinisiraan mo pa yung dalawa eh. Akala mo ba hindi magsusumbong sa akin si Claudia kung paano mo sila minamaltrato? Ho? Anong sinasabi niyo? Tay, wala akong ginagawang kahit na ano sa kanila. Pero, teka lang po. Maniwala kayo sa akin. Puntahan po natin sila sa lumang kubo para maniwala kayo sa akin. Umalis po sila. Tara na po, Tay. Mga aswang po sila eh. Aswang si Aling Claudia at si Barret. Ay nako, tumigil ka na sa mga kasinungalingan mo. Nagulat ako dahil pagtayo ni Tatay ay tinulak niya ako ng malakas. Sa laki ng katawan niya ay napabalandra ako sa dingding. Napaupo talaga ako pero tumayo rin kaagad at hindi pa rin makapaniwala dahil nagawa kong sakta ng sarili kong ama Kabanong. Tay, ano pong ginagawa niyo? Ganun na lang ang gulat ko nang makita ang mukha ni Tatay Atong. Akala ko kasi nung una Kabanong, kaya namumula mga mata niya ay dahil lang ito sa siya ay naalimpungatan. Pero nang mapansin ko na may kakaibang maliliit na itim na ugat sa leeg niya at sa sentido, ay doon na ako kinabahan. Pakiwari ko talaga ay hindi siya ang tatay ko. Kaya dali-dali akong tumayo para lumabas ng kwarto. Pero naabot niya kagad ako ng mga kamay niya at muli akong hinagis sa dingding. Napabalandra na naman ako. At mabuti na lang ay kahoy lang din ang sahig namin. Pero palot China yung kaya masakit pa rin. Tay, bakit yun naman po ako sinasaktan? Sumusobra ka na sa mga ginagawa mo eh. Dapat talaga sa'yo eh, binibigyan ng matinding leksyon para magtanda ka. Ay, huwag niyo po ako sasaktan. Napasuka ko ng tubig matapos masuntok ni Tatay sa sikmura. Solid pa naman ang kamao niya at malalaki ang mga braso. Kaya talaga namang umikot ang paningin ko at halos hindi makahinga sa nangyayari. Napayukod ako at napatungkod ang ulo ko sa sahig. Habang patuloy na umuubobo at sumusuka ng tubig. Pagkalaon ay dahan-dahan akong tumingala habang napapayak sa nangyayari. Hindi ko talaga maintindihan ang nangyayari pero alam ko na may hindi tama sa mga ikinikilos ng tatay ko. Ni isang beses kasi sa buhay ko ay hindi niya pa ako nagawang saktan. Kaya gulat na gulat ako sa pagsuntok niya sa sikmura ko. Ano po bang ginawa ko mali, Tay? Bibigyan kita ng leksyon. Dapat kang maturuan ng leksyon. Gusto kong tumakbo at lumabas ng kwarto niya para makatakas. Pero sa lakas ng suntok niya kanina ay nanghina talaga ako Kabanong.
Pagtayo ko'y nanginig ang aking tuhod hanggang sa maramdaman ko na lang na hawak-hawak na pala niya ako sa magkabilang balikat. Nang magtama ang mga mata namin ay doon ko mas nakita ang kakaiba sa mukha niya. Para siyang sinaniba ng pinakamasamang demonyo kaya mas lalo akong natakot. Napaluha talaga ako, Kabanong, pero wala rin naman ako magawa para iligtas ang sarili ko. Pagkadaka ay mas lalo niyang hinigpitan ng pagkakakapit sa magkabila kong balikat. Napahiyaw ako sa sakit pero hindi naman ako makapanlaban. Tay, ano pong gagawin niyo sa akin? Tama na po, ang sakit, ay! Dinig na dinig ko ang malalakas na kalabog sa buong silid. Paano kasi ay inangat niya ako at idinikdik sa dingding. Hindi na sumayad ang paa ko sa sahig, pero kahit nasasaktan ay pinilit ko pa rin na makakawala sa kanya. At katulad ng sinabi ko, Kabanong, matibay at malaki ang katawan ng tatay ko, kaya kahit anong gawin ko ay wala akong napala. Ilang saglit pa nga ay dinikdik niya ang kanan niyang braso sa leeg ko. Mas lalo kong nagpumiglas at naghihiyaw sa sakit. Pero parang bingi si Tatay Atong. Para talagang hindi siya ang tatay ko. Parang ibang nilalang na sumanib lang talaga kay tatay. Tay, tama na po! Hindi na po ako makahinga! Napayak na lang ako habang hirap na hirap. Hindi ko na rin po alam ang gagawin ko, Kabanong. Tinanggap ko na lang na hanggang doon na lang ang buhay ko hanggang sa magulat ako nang bigla kong mahulog. Habang nakasalampak sa sahig, napatingin ako kay tatay. Hindi ko pa rin alam kung anong nangyayari sa kanya. Bigla na lang siyang natulala habang nakatingin sa akin. Sa takot ko naman sa kanya ay sinamantala ko ang pagkakataon. Kahit nahihirapan sa mga nangyari, ay dali-dali akong lumabas ng kwarto niya. Nagtungo kagad ako sa kwarto ko at nagkulong doon. Pagkatapos ay nagsumiksik ako sa gilid ng kama habang nakatitig sa nakakandadong pinto. Saka ko lang naramdaman ang panginginig ng mga tuhod ko dala ng matinding takot. Natroma talaga ako sa nangyari, Kabanong, pero hindi ko naman sinisisi ang tatay. Sigurado ko may ginawa sila kay tatay. Hindi ako magagawang saktan ng sarili kong ama. Ang mga walang hiyang yun. Anong ginawa nila sa tatay ko? Mga walang hiya sila. Pagkatapos namin silang tanggapin dito sa bahay. Napagulgol talaga ako dahil sa sobrang takot, inis at awa sa sarili. Dinamdam ko rin ang nangyari pero pinipilit kong alisin yon sa isip ko. Dahil alam ko naman talaga na hindi ako makakayang sakta ni Tatay Atong. Dala na matinding pag-iisip ay hindi ko na rin namalayang nakatulog na ako. Nagising na lang ako dahil sa malakas na kalabog. Napabalikwas kagad ako ng bangon nang marinig ko ang boses ni tatay habang kumakatok ng pakalabog. Biglang sumagi sa isip ko ang trauma ng ginawa niya kagabi kaya naaligaga ako. Anak, bagong ka na dyan. Hindi ka ba sasama sa amin sa gubat para mangahoy? Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at nang magkaharap na kami ni Tatay Atong ay nagulat siya nang makita ang itsura kong may mga pasa at galos sa mukha at braso. Oh, anong nangyari sa iyo, anak? Wala po ba kayong naalala sa nangyari kagabi? Ha? Anong ibig mong sabihin? Ako ba ang may gawa niyan? Hindi po. Nadulas lang ako. Sinabi ko na nga po ito sa inyo kagabi, di ba? Yun pala yung ginigising mo ako. Antok na antok talaga ako nun eh. Kaya hindi na ako bumangon. O siya, tara. Magkape ka na at maligo. Pupunta na tayo sa kakahuyan. Pagkatango ko ay umalis na kagad si tatay. Nakita ko pang sumunod sa kanya si Aling Claudia saka tumingin sa akin habang nagiiwan ng ngiting makahulugan. Sa totoo lang ay hindi ako mapakali matapos kong malaman ang totoo nilang pagkatao. Pero kailangan ko lang ding umaktong normal katulad nila. Sinamaan ko lang siya ng tingin dahil alam kong natutuwa siya sa mga nangyayari. Kaya nag-ayos na kagad ako ng sarili dahil may naisip akong gawin para mapalis na at mapatunayan kong aswang ang mag-inang kinupkup namin. Mabilis na lumipas ang oras. Habang nagpapahinga kami sa tabi ng sapa, pagkatapos ng unang batch ng pangangahoy, sinadya kong sundan si Barret.
Hindi ko iniwan ang itak na dala ko para kung sakaling gumawa siya ng kakaibang hakbang hanggang sa makalayo kami kay tatay. Napunta kami sa malalim na parte ng ilog at biglang huminto ang binatilyong chubby at tumarap sa akin. Kuya, bakit mo ako sinusundan? Bakit alam mo na sinusundan kita? Kuya, napapansin ko lang po na parang umiiwas ka sa amin ni Nanay Claudia. Dahil po ba mas nagiging malapit na sa amin si tatay mo? Huwag mong tawagin tatay ang tatay ko. Siya naman po nagsabi nun eh. Dahil meron kayong ginawa sa tatay ko. Makinig ka mabuti, Batchoy. Kung ano man ang ginawa niyong pangungulam mo ritual kay Tatay Atong, tigilan niyo na. Huwag niyo ako maliitin ha, dahil hindi ako papayag na kunin niyo sa akin ang tatay ko. Huh? Kuya, ano po ang ibig mong sabihin? Tumigil ka na. Papanggap ka pa, dahil lalo lang ako naiinis eh. Alam ko na ang sikreto niyo magnanay. Kayo ang dahilan ng pagkawala ng mga alagang hayop sa kabilang baryo. Pati ng mga hayop dito sa baryo namin. Yung kambing, yung mga tuta at manok ng mga kapitbahay namin. Alam ko nang ikaw ang kumukuha at pumapatay sa mga yon. Pati yung ginagawa niyo sa tatay ko. Alam ko na lahat yun. Nakita ko na kayo kagabi. Lahat-lahat ng pagpapalitan nyo bilang aswang. Kitang-kita ko. Mabuti naman at nakita mo ang mga ginagawa namin. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kuya, planadong lahat ng mga ginawa namin. Sinadya namin ipakita sa iyo ang totoo para hindi na kami mahirapan ni nanay na magkaroon ng dahilan para patayin ka. Mga walang iya kayo. Sinasabi ko na nga ba't meron kayong ginagawang kakaiba sa tatay ko eh. Kaya pala, hindi na siya ngayon nagsasabi sa akin na mag-iingat sa mga katulad ninyo. Dahil siya mismo ang inuna niyong atakihin. Tama ka dyan, kuya. Konting oras na lang at tuluyin na namin makukuha ang tatay mo. At wala ka na magagawa ron. Subukan niyo lang. Dahil hahabulin ko kayo hanggang sa impyerno. Sa galit ko'y hinigit ko kagad ang itak sa likuran ko at akmang sasalakayin si Barret Cabanong. Pero natigilan ako dahil bigla siyang sumigaw at umiyak ng napakalakas. Dumating din tuloy kagad ang tatay at nang makita kami sa ganoong eksena ay ako pa ang napasama. Pinagalitan ako ni tatay pero hindi na ako nagpaliwanag ng patungkol sa aswang. Alam ko na kasi ngayon na tila nasa ilalim siya ng kung anong salamangka ng magnanay na aswang. Nagsorry na lang ako kunwari, pero sa totoo Cabanong ay gustong-gusto ko na talagang pagtatatagain si Barret. Hanggang sa lumabas ang tunay niyang anyo bilang aswang. Pero nagtimpi ako at isa pa ay alam ko rin naman sa sarili ko na hindi ko pa rin yun kayang gawin. Pagkatapos ng pangyayaring yon, habang lumilipas sa mga araw ay lalo kong naramdaman ang kakaibang ikinikilos ni na Aling Claudia at Barret. Ganun na rin si tatay na mas napapadalas na meron siyang kakaiba. Kung minsan nga, kahit umaga ay lumilitaw na ang itim at maliliit na ugat sa liig niya at sentido. Masyado na talaga ako nag-aalala para kay tatay. Pero wala naman akong mapagsumbungan dahil natatakot na ako na kung meron akong gagawin ay baka mas lalo lang mapahamak ang tatay. Biyernes ng gabi habang kumakain kami ng hapunan ay nagbukas ng usapan si tatay. Siyempre hindi talaga ako kumakain sa mga handa ni Aling Claudia. Naalala ko kasi na isa sa mga ginawa ng mga aswang para gawing kauri nila ang isang tao ay ang paghalo ng laway sa pagkain. Balita ko may nawawala na naman daw na hayop dito sa atin Matagal na ho yun, tay. Ha? Talaga? Yung Pedrito pati yung Eusebio at Lala? Opo. Kahapon lang yun, di ba? Claudia, Barret? Oo, hayaan mo na yun at kumain na tayo. Mabuti pa nga. Tara na't kumain Ikaw, Angelo, anak. Kumain ka na kasi madalas kitang napapansin na hindi kumakain Ayaw mo ba ng mga luto ni Claudia? Hayaan mo na kung hindi siya nasasarapan sa luto ko. Hindi po pwedeng ganyan. Dapat kung anong nasa pagkainan kinakain. Halika na, kumain ka na anak. Nagulat ako nang unti-unting mamula ang mga mata ni tatay. Pagkatapos ay unti-unti ring lumabas ang maitim na ugat sa liig at sentido niya. Nakita ko rin kung paano ngumiti ang mag-ina sa akin. Kaya kahit kinakabahan ay sinunod ko ang sinasabi ng tatay kong tila sinasaniban na naman ng demonyo. Baka kasi kapag sumuway ako ay maulit na naman ang gabing yon na halos mapatay ako ni tatay. Pagkatapos kumain ay pinilit kong sumuka sa banyo
Siniguro kong maduduwal ko talaga ang lahat ng kinain ko ng gabing yon. Nang maging okay na ang pakiramdam ko, ay nagpahinga na ako sa kwarto. Bukod sa pagkakandado, ay nagharang pa ako ng tukador sa pinto. Naglagay din ako ng asin sa bintana at nagsuot ng rosaryo. Ito lang kasi kabanong ang alam kong paraan para malabanan ang mga aswang. Wala pa kasi akong ideya kung anong pangontra ang dapat gamitin sa kanila. Nakatulog nga ako ng mahimbing hanggang sa magising lang ulit dahil sa kakaibang mahihinang ungol na sinundan ng pag-alulong ng mga aso mula sa kung saan saang parte ng baryo. Kahit natatakot ay napilitan akong bumangon. Sumilip sa butas ng aking bintana. Nakita ko na naman sina Aling Claudia at Barret na nagbibikas ng kakaibang lingwahe. Nagtakip na ako ng tenga dahil bukod sa nakakarindi ay nakakatakot din itong pakinggan. Nang pipikit at lalayo na sana ako sa bintana, nanlaki ang mga mata ko kabanong dahil nakita ko si Tatay Atong. Hindi ko rin alam pero bigla na lang nawala ang takot ko at napalitan ng tapang. Para iligtas siya sa kung anumang masamang balak ng mag-inang kinupkup namin. Lumabas ako ng bahay at sinundan sila hanggang sa makarating kami sa likod ng bahay. Nagulat ako sa mga sumunod na eksena kabanong. Bigla na lang kasing pinunit ni Tatay ang damit niya. Short pati ang panloob. Pagkatapos ay nakita ko ang nagsusumigaw na itik. Walang awa yung ginilitan ni Tatay at sinipsip ang sariwang dugo kasunod ng paglantak niya sa sariwang karne. Syak na syak talaga ako kabanong, kaya hindi rin ako nakatiis na pigilan sila kahit nakakatakot. Tay, huwag mong gawin yan! Itigil mo po yan! Magiging katulad ka ng mga halimaw na yan kapag nagpatuloy ka! Natigilan na ako dahil pagharap sa akin ni Tatay ay para nang nagkakaroon ng kaliskis ang itsura ng mukha niya. Katulad dito nung nakita kong pagpapalitan niyo ni Barret bilang isang taong bayawak. Anong ginawa niyo sa tatay ko? Mga hayop kayo! Bago ko pa matapos ang pagsasalita, ay galit na umatake si Tatay sa akin. Dinambahan niya ako at pareho kaming natumba sa gilid kung saan naroon ang plangganang may lamang tubig. Halos malunod ako dahil tumaob doon ang mukha ko. Nakahawak din kasi si Tatay sa leeg ko na nananakal. Nagkakakawag ako at nagmamakaawa, pero tila bingi siya at hindi talaga ako nakikilala. Nang sasakmalinan niya ako sa leeg ay umungol si Aling Claudia. Sa isang iglap ay tumigil si Tatay at binitiwan ako. Tumayo siya at umangil-angil habang nakatingin sa akin. Daan-daan naman akong tumayo at umatras habang nakatingin sa kanilang tatlo. Hindi sukat akalain na ganito ang mangyayari sa tatay ko. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kabanong. Nakita mo ba ang nangyari ha, Angelo? Isang utos ko lang, sumusunod kagad ang tatay mo. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun? Ha? Kayang-kaya kong kontrolin ang Tatay Atong mo. Alipin ko siya. Napakasama niyo. Pagkatapos namin kayong patuloyin dito ng tatay ko, ganito ang gagawin niyo sa amin? Nagpapasalamat naman kami sa inyo ng anak kong si Barret. Taus-puso ang pasasalamat namin. Kaya nga bilang kabayaran, gagawin kong isang ganap na abwak ang Tatay Atong mo. Ibalik niyo ang tatay ko sa dati. Wala nang paraan para makabalik ang tatay mo sa dati. Ang isang nangyanggaw ay mahirap nang makabalik sa dati nitong katauhan, lalo na't sa mga katulad naming abwak na malakas sa kapangyarihan ng pangyayanggaw. Hindi lang laway ang gamit ko para makuha ang tatay mo, kundi may kasama ring orasyon. Kaya kung ako sa iyo, Angelo, huwag ka nang umasa na makakasama mo pa ang tatay mo. Walang hiya talaga kayo. Dapat talaga hindi na namin kayo pinatira dito sa bahay namin eh. Ang sasamaan nyo. Nay, patigilin mo na nga yun sa kakasalita. Gusto ko nang patayin ng isang yan eh. Naiinis na ako dyan eh. Napatras ako nang marinig yung sinabing yon ni Barret. Kumapakapa na lang ako sa kung ano-anong naroon kahit alam kong hindi naman ito uubra sa kanila. At ilang saglit pa nga ay unti-unting nagbago ang mukha nilang mag-ina. Doon ko nakita kabanong nang malapitan ang nakakatakot nilang itsura. Ang mga pakpak ni Aling Claudia ay mas maitim at mas nakakasindak kapag harap-harapan. Ang mukha niya ay may matulis na patuka. Namumulang matatalim na mga mata ay parang nakapanghihina. Ganon din si Barret na mas lalo kong nakita ang nangangaliskis niyang katawan. Mas lalo rin siyang nakakasindak sa malapitan.
Lalo na nang iwas-iwas niya ang buntot niyang alam kong mabigat. Nang tumama kasi ito sa timba, ay nibiyak yon ng walang kaabog-abog. Pagkalaon ay lumawit-lawit pa ang mahaba niyang dila kasabay ng pagtulo ng laway dito. Umusok-usok pa nga ito nang mahulog sa sahig. Mas lalo kong nangilabot habang pinagmamasdan sila at ang mga matatalim at mahaba nilang kuko na pareho nilang pinagkikikiskis. Pinagmasdan ko si Tatay Atong na kahit hindi pa naman nagpapalit ng anyo katulad nila, ay para ring ibang nilalang sa paningin ko. Umangil-angil pa rin yun sa akin, habang panay din ang pagtulo ng laway na parang sabik na sabik akong malapa. Ano nanay? Naghihintay na lang ako ng utos mo. Sasakmalin ko na ang taong yan at pagpipira-pirasuhin ko ang katawan niya sa maraming parte. Piko na talaga ako dyan eh. At talaga akong malapa siya. Gusto ko rin niyang naiisip mong ideay, anak. Pero mas mabuti siguro kung ang mismong tatay niya ang pumatay sa kanya. Mas masakit yon para sa kanya. Para mas marinig natin ang sigaw niyang nagmamakaawa kay Atong habang galit na galit naman siya sa atin. Oo nga, Nay, no. Parang mas magandang ang ideya yung naisip mo. O sige na, kahit gusto kong ako ang pumaslang sa taong yan, payag na ako sa gusto mong mangyari. Si Tatay Atong na ang papatay sa sarili niyang anak. Bibigyan kita ng pagkakataong tumakbo, Angelo. Pero kapag pumunta ka sa mga kabahayan na tumingin ng tulong, madadamay ang lahat ng mga taga-baryo. At kapag nakita nilang tatay mo na isang aswang, malamang ay siya ang paghihinalaan ng lahat ng pumapatay sa mga nawawalang hayop na mga taga rito. Mga walang niya kayo. Maula kayong kasing sama. Kaya nga kami tinawag na mga alagad at kampo ng kadiliman, hindi ba? Kasi wala talaga kaming kasing sama. Ito ang trabaho namin, ang manghimasok sa isang bahay at sirain ang buhay nila. Kaya, ano pang hinihintay mo? Tumakbo ka na habang may oras. Bibilang ako hanggang 100. Kaya dapat ay nakatakbo ka na sa kakahuyan. Dapat ay makalayo ka na. O ano pang hinihintay mo, Kuya Angelo? Tumakbo ka na. 1, 2, 3. Wala na akong nagawa kundi ang gawin ang gusto nila, Kabanong. Tumakbo na nga ako kagad palayo. Pero sa labas ng bahay ay narinig ko pa rin ang pagbilang nila. Ang totoo nga ay kahit malayo na ako, parang nagre-rema pa rin sa utak ko ang malademonyo nilang mga boses na nagbibilang. Katulad ng sinabi sa akin ni Aling Claudia, hindi ako tumakbo sa kabahayan. Kahit gustuin ko man, mas pinili kong tumakbo papunta sa kakahuyan dahil ito ang pinakamalapit sa bahay namin. Dumiretso ako malapit sa sapa. Mabuti na lang ay maliwanag na ang bilog na buwan. Bukod pa rito ay kabisado ko na ang daan kaya naging madali na sa akin ang pagpunta ron. Kuminto ko saglit ng malapit na sa sapa dahil meron kaming maliit na barong-barong na ginawa roon. Kung minsan ay nag-iwan kami ng gamit katulad ng itak at iba pa para babalikan na lang namin. Hingal na hingal akong sumandal sa gilid at nang makabawi na ulit ang sapat na lakas ay kinalkal ko na ang kinalalagyan ng itak. Nang makita ko ito ay naging alerto na ako sa kapaligiran. Alam niyo po yung pakiramdam, Kabanong, na para akong naghihintay ng paparating na bagyo. Ganun ang naging pakiramdam ko. Katakataka nga lang din na napakatahimik ng paligid na kahit ang mga kuliglig at mga palaka ay hindi ko naririnig. Maya-maya pa ay malamyang umihip ang hangin at nang dumampito sa balat ko ay gumapang ang kilabot sa buo kong katawan. Takot na takot ako sa totoo lang. Sa tindi nga ng takot na nararamdaman ko ay tila naririnig ko ang tibok mismo ng aking puso. Biglang lumakas ang pag-ihip ng hangin kaya napatingala ako. Nang makita kong tila nagsasayawan ng mga puno sa paligid ay mas lalo kong naging alerto. Hanggang sa sumulpot na nga ang kinatatakutan kong aswang. Ang taong uwak na si Aling Claudia. Nagkampay-kampay siya ng pakpak habang tumatanaw sa palibot ng sapa. Pagkuwan ay naglabas siya ng kakaibang huni na ngayon ko lang narinig sa buong buhay ko. Nanunuot ang pagkasindak sa buo kong sistema, Kabanong. Mahal ko nga, Tong. Sige, talugugin mo ang sapa. Patayin mo ang sarili mong anak. Pagtingin ko sa ibaba ni Aling Claudia mula sa hindi kalayuan, nakita ko ang pares ng mga namumulang mga mata. Sinundan ito ng nakakasindak din na pag-ungol ng kung anong halimaw. Pagkatapos ay unti-unti kong naaninag si Tatay Atong.
Sa malayo pa lang ay kilalang kilala ko na ang hubog ng katawan niyang maskuladong maskulado. Nang makita ko siya kaabanong ay napaigpit ang paghawak ko sa taga. Napayak ako sa pinaghalong takot dahil hindi ko alam kung paano ko haharapin at sasaktan ang sarili kong magulang. Bukod sa namumulang mga mata, patsi-patsi ng kaliskis sa katawan, maitim na ugat sa liig at magkabilang sentido, ay wala namang nagbago sa kanya. Naglalaway lang din siya na parang asong nauulol. Sumisingap-singap siya sa hangin na parang inaamoy kung nasaan ako. Hanggang bigla siyang tumigil at tumingin sa akin. Mula sa likuran niya ay nakita ko rin si Barret na patawa-tawa habang ang mabigat na buntot ay nagwawasi-wasiwas. Ha! Mas matalas ang pangamoy sa akin ng tatay mo, Kuya Angelo. Tumakbo ka na kung ako sa'yo. Ganun na nga ang ginawa ko, kabanong. Tumakbo ko mismo sa sapa. Paglingon ko sa likuran ay nakita kong humahabol na si tatay na parang isang mabangis na hayop. Kahit hirap na hirap akong ihakbang ang mga paa ko sa abot tuhod na tubig sapa, ay pinilit ko ang aking sarili na bilisan. At para mas maging madali, ay nilundag ko na hanggang sa makarating ako sa kabilang parte. Dahil medyo pa ngayon, kaya nahirapan din naman ako. Kaya paglapit ko sa isang baging ay nagulat ako nang marinig ang malakas sa pag-ungol ni tatay. Pagsulyap ko sa likod ay abot kamay niya na ako. Hinigpitan ko ang pagkapit sa baging pero naabot niya ang hita ko at dali-dali akong hinatak. Sa bilis ng pangyayari ay hindi ko yun napaghandaan. Tumama ang pisngi ko sa bato. Nagasgas ang mukha ko habang hinahatak niya. Pagkalaon ay hinagis niya ako sa sapa. Bumangon ako dahil sa hapdi ng sugat sa mukha. Pagkatapos ay winasiwas ko ang itak dahil wala akong makita. Nakapikit kasi ako dahil sa sakit na nararamdaman. Pagdilat ko ng mga mata, inasarapan na si Tatay Atong. Umaangil pa rin habang tila galit na galit sa akin. Si Barret naman ay nasa kabilang parte ng sapa habang si Aling Claudia ay nasa puno. Nakaupo at pinagmamasdan kung paano kaming magpatayan ng tatay ko. Tay, ama na po. Ako po ito. Gumising po kayo. Kilalanin niyo po ako. Ako po ito, si Angelo. Sige, magpaulit-ulit ka lang sa mga sinasabi mo hanggang manawa ka at mamatay. Kahit anong gawin mo, hindi mo na may babalik sa dati ang tatay mo. Kapag napatay ka niya at nakatikim na siya ng sariwang dugo ng karne ng tao, na mismong nanggaling pa sa sarili niyang anak, doon lang babalik ang katinuan niya. At kapag naalala ulit niya ang lahat, siguradong hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Pero kahit gustuhin niyang mamatay, hindi yung basta-basta ipagkakaloob sa kanya. Ang regalo ng kampo ng kadiliman ay hindi basta-basta nawawala ng bisa. Napakasama niyo! Wala ka na bang ibang sasabihin kundi ang salitang napakasama niyo? Alam na namin yan. Wala na bang bago? Humalakak pa siya ng humalakak at pagkalipas ng ilang segundo ay biglang sumeryoso ang pagmumukha niya, kabanong. Nakita kong mas lalong tila naging agresibo rin ang itsura ni tatay. Kaya naging alerto ko kahit ang totoo ay nananakit na ang mukha ko at hita matapos niyang hawakan ng maigpit. Sige na, pinakamamahal kong Atong. Gawin mo na ang dapat mong gawin sa anak mong yan. Patayin mo siya. Biyakin mo ang tiyan. Kainin mo ang laman loob at limasin ang sariwa niyang dugo para maging ganap ka na ring abwa katulad ng anak ko. Umungol ng malakas si Tatay Atong bago sumugod sa akin. Ako naman siyempre ay tumakbo papunta sa kabila, sa ilog kung saan mas malalim at mas malawak. Dahil kabisado ko ang lugar at daan kaya hindi ako masyadong nahirapan. Yun nga lang ay sadyang mas mabilis ang tatay ko sa akin dahil hindi siya normal sa ngayon. Nilundagan niya ako at pareho kaming nahulog sa malalim na parte ng ilog. Nagkakakawag ako habang siya naman ay lumalapit sa akin. Napansin kong parang nalulunod siya kaya inalalayan ko kahit ang totoo ay natatakot ako. Malinaw din kasi ang tubig. Sinabayan pa ng liwanag ng tila dinidilig ng buwan kaya kahit gabi ay makikita pa rin. Nang nasa batuhan na kami ay bumuga-buga si tatay ng tubig. Ako naman ay umatras lang habang takot na nakatingin sa kanya. Gusto kong tumakbo para makalayo na pero sa kabilang banda ng isip ko ay tila meron din bumubulong na gamitin ko na ang itak para wakasan ang buhay ng sarili kong ama.
Alam ko rin naman kasi Kabanong na kung nasa tamang pag-iisip si tatay, sigurado kong malaki ang pagsisisihan niya kapag ako naman ang mapatay niya dahil sa ganitong inkwentro. Ano ba ang ilo? Magdesisyon ka na! Pumikit ako at nang itatarak na sa liig niya ang itak ay nakarinig ako ng hiyawan mula sa hindi kalayuan. Pagtingin ko sa puno kung nasaan naroon si Aling Claudia, tanaw kasi ito sa pwesto ko. Nagulat ako dahil wala na siya ron. Bukod dito ay umuusok na rin ang bahaging yon. Ha? Ano nangyari? Ano yung usok na yon? At bakit may nagsisigawan? Hindi pa man ako natatapos ay nakarinig na ulit ako ng isa pang malalim na sigaw. Sigurado akong boses yun ni Barret na parang humihiyaw sa sakit. Dahil dito ay pinagmasdan ko lang si Tatay Atong. Wala pa rin siyang malay at katakataka na parang nawala ang patsi-patsing mga kaliskis niya sa katawan, pati ang maitim na ugat sa kanyang leeg at sintido. Dala ng kuryosidad, iniwan ko muna roon ng tatay at nagpunta ulit pabalik sa sapa. Nang naroon ako, nagulat ako dahil meron ng mga tao. Nakita ko si Kuya Pedrito, Kuya Eusebio at ang iba pang kalalakihan. Nagulat din sila nang makita ko. Ang akala pa nga nila ay isa ako sa mga aswang kaya muntik na nila akong gamitan ng mga pangontra. Nang mapabaling ako sa barong-barong kung saan ako nakapwesto kanina, nakita ko naman doon si Kamuning. May dala-dala siyang lumang bag at sa bawat paggalaw niya ay nagkakalansingan ito. Halatang merong mga bote roon. Ano pong ginagawa niyo dito, Kamuning? Ano pa? Inililigtas ka. Ko? Paano niyo po nalaman? Halika na muna rito at gagamutin ko yung mga sugat mo. Nasaan ang tatay mo? Nandun po sa kabila, sa ilog. Iniwan ko po rin sa batuan. Ito, narinig mo tong sinabi ni Angelo. Magpunta ka roon at magpasama sa iba. Si Eusebio lang at ako ang maiiwan dito para gamutin tong binata. Padali kayo para makabalik na tayo sa baryo. Pagkaupo ko, ay dali-daling naglabas si Kamuning ng kung anong bote sa kanyang lumang bag. Pagtingin ko roon ay nandiri pa nga ako dahil halos parang kulay brown na malapot ang laman. Mukha lang tong nakakagiri pero mabisang gamot to sa mga sugat. Nagtato ng maiwagang puno sa kakahuyan na makikita lang ng isang beses sa isang taon. Anong klaseng tao po ba kayo? Sa dami ng itatanong talagang yan pa ang naiisip mo. Saka mo na pag-isipan yan. Ang mahalaga sa ngayon ay ligtas ka na. Yung mag-inang aswang nakatakas, pero hindi namin sila hahayaang makalayo pa. Sigurado kong babalik pa sila dahil... Kay tatay? Tama. Mamaya na tayo mag-usap dahil medyo ma-update tong gamot. Siguradong hindi ka makakapag-concentrate kapag nagkwentuhan tayo. Sinunod ko nga ang mga sinabi ni Kamuning. Nanahimik na lang ako pero napahiyaw din ako matapos maramdaman ang kakaibang hapdi dala ng dagtang ipinahid sa mukha ko. Pero ilang minuto lang pala ay nawala na rin yun. Nagulat din ako dahil guminhawa kagad ang pakiramdam ko. Kahit yung nararamdaman kong kirot sa paa ay nawala na rin kagad. Para talaga akong minagic kaya nahiwagaan ako ng husto kay Kamuning. Maya-maya pa ay bumalik na si Kuya Pedrito kasama ang iba pang mga kalalakihan. Dala nila si Tatay Atong pero wala itong malay at nakatali ng mahigpit. Nang makita ko yun ay napaiyak na lang ako pero inalo ko ni Kamuning at ni Kuya Eusebio. Bumalik na rin kami kagad sa baryo para pag-usap-usapan ng patungkol sa mag-inang palaboy na pinatira namin sa bahay na isa palang aswang Kabanong. Sa bahay mismo ni Kamuning nagkatipon ng mga kalalakihan sa baryo. Doon ko rin napag-alaman na may ideya na pala sila sa kung sino ang aswang. Ilang araw na rin nilang minamanmanan ng kilos ni Aling Claudia at Barret. Ipinaliwanag nila sa akin Kabanong na naging maingat lang sila bago sukilin ang mag-inang abwak. Naintindihan ko naman. Nagdamdam lang ako nung una dahil hindi nila kagad sinabi sa akin ang mga nalalaman nila. Matagal na pala kasi nilang alam lalo na si Kamuning na nayanggaw na ang tatay ko. Isa pala kasi siyang antingero pero hindi niya ito ipinakakalat sa iba. Iilan lang sa mga taga-baryong nakakaalam tungkol dito. Katulad ni Kuya Pedrito, Kuya Eusebio at iba pa. Yun nga lang, inisip ko na kung ginawa na sana ng paraan nung una pa lang ay hindi na aabot sa ganito. Pero nang ma-explain naman sa akin ng maayos ay naunawaan ko rin ng mga taga-baryo.
Ano na pong gagawin natin? Katulad ng naunang plano, kailangan mapuksa ang maginang abwak na yon. Hindi po pwedeng palayasin lang sila sa baryo dahil kapag nagpunta sila sa ibang lugar, uulit at uulit lang sila sa mga ginagawa nila. Kapag po ba napatay na sila, mababalik na po sa dati ang tatay ko? Yung epekto po ba ng yanggaw, mawawala na rin po kay tatay? Ayaw kitang pasahin ng ilo pero maliit ang tsansa. Hindi lang kasi laway ang ginamit ng babaeng abwak sa tatay mo. Meron ding orasyon. Kapag may orasyon, kahit mamatay na ang gumawa nito, magiging epektibo pa rin ang orasyon. Pero huwag ka mag-alala. Kahit matagal, sinisiguro ko sa iyong may babalik sa normal ang tatay mo. Kahit po matagal, basta makabalik lang sa dati si tatay. Makakaasa ka pero kailangan muna natin siyang gamitin sa ngayon para mahuli na at mapatay na ang mga abwak na yon. Papayag ka ba na gawin namin yan? Sige po, papayag po ako. Sa 2 kondisyon. Ang tanong yan. Una po, kung makakasigurong magiging ligtas si tatay at hindi siya makukuha ng mga abwak na yon. Ano naman yung pangalawa? Isasama niyo po ako sa pagpuksa sa mga walang hiyang abwak na yon. Sigurado ka ba dyan, iho? Siguradong sigurado po. Hindi ko po mapapalampas sa mga ginawa ng mga yun sa tatay ko at sa akin. Pagkatapos namin silang patirahin sa bahay namin, ganito ay gaganti nila. Lintik lang po talaga ang walang ganti. Napangiti si Kamuning at tinapik-tapik ako sa balikat. Pagkalaon ay pinaalalahanan niya rin ako na huwag manahan sa puso ko ang galit at paghihiganti. Noong mga panahon na yon, Kabanong, ay hindi ko maintindihan ang sinasabi niyo na matandang antingero. Pero kalaunan ay nakuha ko na nga rin ang kahulugan. 3 araw ang lumipas, katulad ng hinala nila. Mananahimik nga muna ang maginang aswang. Naging payapa rin at tila normal ang takbo ng buhay sa baryo. Pero lingid sa iilan ay may lihim na labanan na pala ang kampo ng kadiliman at kabutihan. Nanatili kami ni Tatay Atong sa bahay pero gwardyado kami ni Kamuning at ng iba pang mga kalalakihan. Hindi lang ito pinahalata para na rin maisip ng mga mag-inang abwak na kampante kami. At hindi nga nagkamali si Kamuning sa mga naiisip niya. Dahil Biyernes ng gabi, pasado mismo 12:00 ng hating gabi, naalimpungatan ako matapos makarinig ng malakas na kalabog mula sa bubungan. Kinuha ko kagad ang itak ko sa ilalim ng kama, pati ang maliliit na garapong ibinigay sa akin ng antingerong si Kamuning. Isa raw itong mabisang pangontra sa aswang, lalo na sa abwak. Matapang akong lumabas ng bahay at sumilip sa bubong. Wala akong nakitang kahit na ano roon, kaya dali-dali akong pumasok sa loob ng bahay. Pero pagdating ko banda sa kusina, nagulat ako dahil nakatuklap na ang sahig namin gawa sa palutsina. May mga bakas na rin ng lupa mula roon at may butas na galing sa ilalim. Mabuti na lang talaga ay na-explain na sa akin ni Kamuning ang tungkol dito, na ang lalaking abwak o aswang na bayawak ay may kakayahan nga raw maghukay sa ilalim ng lupa. Sinundan ko ito hanggang sa kwarto ni Tatay Atong. Doon ko nga nakita si Barret na nasa anyo ng abwak. Nakatingin siya sa tatay kong nahihimbing ng tulog. Tama nga sinabi ni Kamuning, mas agresibo ang lalaking abwak kaysa sa nanay niyang marunong mag-isip. Anong sinabi mo? Nakakainis ka talaga. Dahil dyan, kukunin ko ang tatay mo at papatayin na rin muna kita. Ah! Ang dami mong satsat! Napatras siya at napasandal sa sulok matapos kong sabuyan ng espesyal na likido na gawa ni Kamuning. Sinamantala ko ang pagkakataon at kinuha kagad si tatay. Pagkatapos ay saka kami lumabas ng kwarto at kinandado ko yon. Nakulong ko na sa kwarto yung lalaking abwak. Pagkatapos kong isigaw yon, ay saka naman nagsulputan ng iba pang kalalakihan. Meron silang isinaboy sa pinto pati bintana ng kwarto. Maya-maya pa'y narinig ng sumisigaw at galit na galit si Barret sa loob. Panay ang pagmumura niya at naglulupasay. Pero hindi ko naririnig na nagkakalabog siya ng pinto o bintana o dingding. Ayon kasi kay Kamuning, meron siyang ginawang pangontra mula sa anting-anting niya. Hindi raw makakahawak ang aswang o kahit sinong aswang sa bagay na napahira ng pangontra na ito. Kung walang iya kayo, buksan niyo itong pinto! Pakawalan niyo ako dito! Ah! Ang init! Mga hayop kayo! Papatay ko kayo kapag nakawala ako dito! Napakunot ako ng noo dahil sa totoo lang ay wala akong ideya sa kung ano ang nangyayari sa loob ng silid.
at kung bakit yun nasasabi ni Barret. Pero nang dumating si Kamuning, doon niya sinabi sa akin ang lahat. Unti-unting sinusunog ng pangontra ang kapangyarihan ng abwak hanggang sa magbalik siya sa tunay na anyo. Masusunog maging ang buto nila at kaluluwa hanggang sa walang matira sa kanila. Eksaktong pagkatapos niyang sabihin yun, ay bigla na lang kaming nakarinig ng malakas na hiyaw ni Barret mula sa loob ng kwarto. Pagtingin ko sa ilalim ng pinto, may nakita kong tila nag-aapoy sa loob. Maya-maya pa ay nanahimik na ang loob ng kwarto. Makalipas pang ilang segundo, binuksan na nga ni Kuya Pedrito ang pinto at pagsilip namin doon, nakita kong may bakas ng itim na parang nasunog sa sahig malapit sa kama. Katulad ng sinabi ng matandang lalaking antingero, wala ngang natira sa pagkatao ni Barret. Natuwa ko pero alam ko naman na hindi pa tapos ang lahat. Maya-maya pa ay naramdaman ko si tatay na kumilos. Inalalayan ko siya pero bigla siyang nagmulat ng mga mata. Alam naman naming lahat na nasa ilalim pa rin siya ng sumpa ng pagkayanggaw. Pero kampante naman ako dahil marami akong kasama na alam ang gagawin patungkol dito. Isa pa ay nasa panig namin ng magaling na antingero, si Kamuning. Tay, ayos ka lang ba? Nandyan na siya. Parating na siya. Naririnig ko ang boses niya na nag-uutos sa akin. Katulad ng sinabi ni Tatay Atong, nakarinig nga kami sa labas ng malakas na pagkampay ng pakpak ng kung anong ibon. Alam na naming lahat kung sino yun, kaya sabay-sabay kaming lumabas. Pagtingala naming lahat, ay nakita nga namin si Aling Claudia. Galit na galit siya habang nakatitig sa aming mga kalalakihan. Ang ginawa niya sa anak ko, ilabas niyo ang anak ka! Pasensya ka na, babaeng uwak, dahil wala na ang anak mo. Pero pwede mo siyang samahan sa pagkalusaw. Anong sinabi mong matandang hukluban ka? Nakaisa ka lang sa akin noong gabing yon. Akala mo kung sino ka na. Anong sinasabi mong samahan ko sa pagkalusaw ang anak ko, ha? Nasaan si Barret? Mas mukha ka pang ang hukluban sa akin. Ha? Tama ka ng pagkakarinig. Nalusaw na ang anak mo. Kaya ikaw ang susunod. Pagkasabing yun ni Kamuning, ay saka siya nag-angat ng kamay. Maya-maya pa'y nagulat na lang si Aling Claudia dahil may malaking net na tumama sa kanya. Hindi niya napaghandaan ang pangyayari. Pinilit niyang lumipad palayo at takasan ng pagkakakulong pero huli na dahil nasukol na siya. Sinubukan niyang kumawala sa net pero nang dumampito sa katawan niya ay umusok na lang bigla at bumakat sa balat niya ang bawat guhit na makakapal na lubid. Dahil doon ay umiktad siya hanggang lumagpak mismo sa bakuran namin. Binabad namin sa talumpunay ang net na yan at inurasyonan. Kaya imposible na matakasan mo yan. Imposible na matakasan mo ang kamatayan, babaeng uwak. Kaya sinasabi ko naman sa iyo, makakasama kayo ng anak mo sa pagkalusaw dahil pareho kayong mamamatay. Kayong lahat ang mamamatay! Humanda kayo sa... Bago pa makagawa ng aksyon ng aswang, ay pinagtututusok na siya ng tulos na meron ding pangontra. Kitang-kita ko kabanong na sa bawat pag-usok ay ang paghiyaw naman ni Aling Claudia ang kapalit nito. Hindi ko po tuloy alam kung maaawa ko sa kanya o hindi. Pero nang pinagmasdan ko rin si Tatay Atong na tila nasasaktan sa mga nangyayari, ay para na rin akong nahihirapan. Kinabahan ako dahil parang natatamo rin ng tatay ko ang natatamo ng aswang. Kamuning, ano pa nangyayari kay tatay? Baka pumadamay rin siya sa pagkamatay ni Aling Claudia. Huwag kang mag-alala. Kaya lang siya apektado dahil magkarugtong ang isip nila sa ngayon gawa ng sumpa. Natatakot po ako para kay tatay. Ilapag mo siya. Ganoon na nga ang ginawa ko. Habang abala ang mga tao sa pagpatay sa babaeng abwak, kami naman ay nakatuon ang atensyon kay tatay. At sa unang pagkakataon, nakita ko si Kamuning na naglabas ng kakaibang uri ng kwintas. Kulay itim lang naman yon, pero kapag nagbabago ang pwesto ay parang nagbabago rin ang kulay ng nasabing bato. Habang pinagmamasdan ko nga ito, ay parang umaalo ng paningin ko. Para ring gumiginhawang lahat sa kabila ng tensyon sa paligid. Manalangin ka na lang ng taimtim sa Diyos habang may ginagawa kong orasyon. Sinunod ko ang sinabi ng matandang lalaking antingero. Nagdasal ako sa isip, taos puso at bukal. Dinulog ko talaga si Tatay Kabanong hanggang sa namalayan ko na lang na napapaluhan na ako.
Nadala talaga ako ng husto sa panalangin. At nang matapos na, ay nagulat na lang din ako dahil naghihiyawan na sila Kuya Pedrito, Kuya Eusebio at iba pa. Pagtingin ko sa net, ay nagsusumigaw na si Aling Claudia habang nagliliyab ang katawan. Hanggang sa unti-unti na siyang natupok ng apoy. Nakita ko na nga lang din na tila may nahon na ang pakiramdam ni Tatay Atong. Napanatag na rin ako habang nagpupunas ng luha. Nung gabing yon, Kabanong, ay naging matagumpay ang pagpaslang namin sa maginang aswang na inakala naming simpleng palaboy. Kaya namin pansamantalang pinatira sa luma naming kubo. Pero katulad ng sinabi ni Kamuning, hindi nga kaagad nawala ang sumpa ng pagkayanggaw kay Tatay Atong. Mahaba pa ang naging proseso. May mga gabi na hindi ako nakakatulog para lang bantayan siya. Para kasing nababaliw lagi ang tatay at kinakailangan pa na kung minsan itali ang buo niyang katawan. Kahit ganon ay hindi ko sinukuan ang lahat. Patuloy ko siyang ipinananalangin at laging dinadala sa simbahan. Ito kasi ang naging bilin ni Kamuning. Dahil ayon sa kanya, walang pinakamabisa sa pananampalataya, panalangin at pagsuko sa Panginoon. 2 beses na inuurasyonan ni Kamuning ang tatay sa isang linggo. Pero araw-gabi ko naman siyang ipinagdarasal at linggo-linggo ko rin siyang pinapabasbasan. Pagkalipas ng 10 taon, 28 years old na ako. Isang linggo pagkatapos tuluyang makalaya si Tatay Atong sa sumpa ng pagkayanggaw, pumanaw din siya kaagad, Kabanong. Hindi ako masyadong nalungkot dahil alam kong nasa langit ang aking tatay at alam kong hindi na siya nahihirapan ngayon. Sa biyaya ng Panginoon ay patuloy lang po ko sa buhay. Nagkaroon na rin ako ng asawa at isang anak na lalaki na ang ipinangalan ko ay Antonio Atong Jr. Sa ngayon ay panatag ang buhay namin. Paminsan-minsan ay nauwi kami sa baryo. Matanda na sobra si Kamuning. Hindi na siya nakakalakad at nakakakita. Ang sabi niya sa huli naming pag-uusap, yun na raw ang singil sa kanya ng anting-anting. Sina Kuya Pedrito at Kuya Eusebio at ang iba pa ay hindi ko na rin nakikita sa baryo. Pero hindi ko rin sila makakalimutan dahil sa malaking tulong na naiambag nila sa buhay namin. Nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil sa karanasang yun ay marami akong natutunan sa buhay. Nawa mga kayanggaw at kabangers ay may aral din kayong nakuha. Mag-iingat po tayong lahat at palaging magbigay ng kapurihan sa may kapal. Wakas.